Ang Daredevil Born Again Episodes 4 to 6 ang astig na Tagalog film recap natin ngayong araw mga Juan. Ito ay isang mystery action thriller Marvel television program na na-release ngayong buwan ng Marso at siguradong ikatutuwa niyong lahat panoorin. Huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang ating malupit na palabas. Sa sunod na eksena si Hector ay sinuot na muli ang White Tiger suit at amulet of power niya. Subalit nang nakarinig si White Tiger ng nagaganap na krimen sa di kalayuan ay biglang binaril siya sa ulo ng isang armadong lalaki na may Punisher insignia sa bulletproof vest. Maya-maya ay nadala na ang labi ni Hector sa forensic department ng NYPD at pagdating roon ni Matt ay nasabi ng examiner sa kanya na hindi nila natagpuan ang basyo ng bala ng pumatay sa lalaki. Pagkatapos ay pumunta rin sa lugar ang pamangkin ni Hector na si Angela upang makita ang tiyuhin niya pero pinigilan siya ni Matt at sinabing mas maigi nang maalala ng dalagita si Hector sa sitwasyon niya noon. Kinumbinsi pa niya si Angela na dapat ay maniwala silang may taong makakahanap sa killer ng tiyuhin niya. Sa sunod na eksena ay nadakip ng mga pulis ang lalaking si Bradford Leroy dahil sa pagnanakaw niya ng 5 box ng caramel corn sa isang convenience store. Sa kasalukuyan na iyon ay uminom si Blake sa isang club kasama sina Bibi at sa labis na kalasingan ay nabunyag niya sa babae ang proyekto ni Mayor Fisk patungkol sa pag-recycle nito ng mga basura sa syudad. Samantala ang serial killer na si Muse ay makikitang may buhat na walang malay na lalaki at dinala niya ito sa isang abandonadong subway station. Ilang saglit si Kirsten ay pinakiusapan si Matt na hawakan ang kaso ni Bradford Leroy at puntahan ito sa police station. Maya-maya ay binisita ni Matt si Leroy sa detention cell pero agad na sinabi ng lalaki na hindi niya nagawa ang krimen at nais niyang makatanggap ng probasyon. Pinaliwanag ni Matt na maraming security camera at mga empleyado ng convenience store na nakakita kay Bradford na kumukuha roon ng mga caramel corn kaya't malabong mabigyan siya ng probasyon at pinayuhan ng kliyente na aminin na lang sa korte ang nagawa niya. Ngunit giniit ni Bradford na hindi niya yun ginawa at pinilit si Matt na gawan ng paraan na mabigyan siya ng probasyon ng korte. Naisipan naman ni Matt na lumapit kay Sofia Ozola na ang representative ng District Attorney's Office upang pakiusapan ang babae na gawing 10 araw ang pagkakakulong ni Bradford sa detention cell na imbis na 35 araw. Mabigat ang kalooban na pinagbigyan ni Sofia ang request ni Matt subalit nang binalita niya yun kay Bradford ay nasabi nitong mas kailangan niya ng probasyon. Dahil nakaraan lang ng kinulong ang lalaki ng 30 araw ay hindi siya nakadalo sa supplemental security income appointment niya at natanggalan siya ng benepisyo. Pagkatapos ay inamin niyang napilitan siyang magnakaw ng mga caramel corn dahil nagsawa na siyang kumain ng mga expired na pagkain sa supermarket. Si Matt naman ay naiintindihan na ang kliyente niya kung bakit ito labis na nagagalit sa sistema ng korte pero ang lalaki ay napilitang hintayin na lang na matapos ang 10 araw na pagkakakulong niya roon. Kalaunan ay nakasalubong ni Matt si Officer Powell sa daan at inakusahan niya ang pulis sa pagpatay kay Hector. Inis na nasabi ni Powell na hindi niya yun ginawa at nalaman ni Matt na totoo ang sinasabi ng pulis mula sa tibok ng puso nito. Sa sunod na eksena sina Wilson at Vanessa ay sumailalim uli sa therapy session ni Dr. Heather at napag-usapan nila ang tungkol sa kabit ni Vanessa na si Adam. Kahit pa hindi komportable si Mayor Fisk ay inamin ni Vanessa na ang nagustuhan niya kay Adam ay ang galing nito sa pagpinta. Si Wilson naman ay binunyag na kinumpronte niya si Adam at pinaliwanag na nagkausap lang sila tungkol sa relasyon niya kay Vanessa. Maya-maya ay pumunta si Mayor Fisk kasama ang mga tauhan niya sa pier ng Red Hook dahil plano niya itong ipatayo muli kahit pa nagkaroon ng patayan ng ilang crime organization roon nakaraan. Pagkatapos ay inassign niya sina Rivera at Blake na asikasuhin na ang proyekto ngunit nasabi ni Buck na nagiging malaking problema na nila ang gera ng mga crime family at kailangan ng pigilan ang mga ito. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Maya-maya ay habang nakikinig ang mayor ng choir performance sa isang school ay nabasa ni Blake ang article ni Bibi patungkol sa recycling project ni Fisk at tinawag pa siya nitong basurang mayor na sinisira ang mga unyon ng syudad. Nang pinabasa ni Blake kay Sheila ang article ay nasabi ng babae na siya na ang mag-aayos nito at maya-maya ay nireport niya kay Fisk na may nagbunyag ng recycling project nila. Galit na pinatawag naman ni Wilson ang lahat ng tauhan niya sa kanyang opisina upang alamin kung sino ang nagbunyag ng proyekto niya pero agad na inamin ito ni Blake. Nasabi ng binata na tatanggapin niya ang anumang parusa ng mayor at patuloy na susuportahan pa rin siya sa abot ng makakaya niya. Dahil naman sa paghanga ni Fisk sa katapatan ni Blake ay napagdesisyonan niyang hindi ito tanggalin pati na si Rivera ngunit binantaan niya ang binata na kapag nakagawa uli siya ng kapalpakan ay iyon na ang huling magagawa niya.
Pagsapit ng gabi ay pumunta si Matt sa lugar kung saan binaril si Hector at nang pinagulong niya ang isang bote sa daan ay napunta ito sa kalapit na butas ng sewer at nahanap niya roon ang basyo ng bala ng pumatay kay Hector. Nagmadaling pumunta si Matt sa isang abandonadong apartment building kung nasaan ang hideout ni Frank Castle o ni The Punisher at biglang inatake siya nito. Pero agad na kumalma si Castle nang napansin niyang binisita pala siya ni Matt at pinakita nito sa kanya ang basyo ng bala na may Punisher logo niya. Nasabi ni Matt na sa tingin niya ay binaril ang kliyente niya ng isang pulis na umiidolo kay Frank, ngunit nasabi ng lalaki na wala siyang kinalaman roon. Natanong naman ni Matt kung bakit huminto na si Frank sa pagligtas at pagtulong sa mga tao gamit ang mga abilidad at mga sandata niya. Ngunit nasagot ni Castle na ang pagiging hero ay hindi nababagay sa kanya at na-realize niya na nais lang ni Matt na tulungan siyang tugisin ang pumatay kay Hector, kaya't galit na tumanggi siya sa kanya. Maya-maya pag-uwi ni Matt sa apartment niya ay sinalubong siya ni Heather at nabanggit niya sa kasintahan kung gaano sobrang nakakapagod ang trabaho niya. Nagkaroon silang dalawa ng mainit na pagmamahalan at kalaunan ng nakatulog si Heather ay naisipan ni Matt na pumunta sa sekretong taguan niya kung nasaan ang mga Daredevil suit niya upang kunin roon ang Billy Club niya. Pagkatapos ay gamit ang sandatang ito ay nag-practice si Matt ng self-defense sa rooftop ng apartment building nila. Samantala si Mayor Fisk ay pumunta sa underground warehouse niya upang kumain ng hapunan at makikitang doon pala niya kinulong si Adam. Sa sunod na eksena ay makikita si Muse na nagdala ng isa pang biktima niya sa kanyang hideout at kinuhaan niya ito ng dugo para sa kanyang graffiti artwork. Kinabukasan ay pumunta si Matt sa New York Mutual Bank upang mag-apply ng loan para sa pagpapalawig ng law firm nila, pero dahil wala roon ng bank manager ay hinarap siya ng assistant manager na si Yusuf Khan. Nabanggit naman ni Yusuf kay Matt ang tungkol sa anak niyang si Kamala pati na ang superhero nila sa New Jersey na si Miss Marvel. Ngunit ayon kay Yusuf ay nalaman ng bangko na madalas na hindi nakakatanggap ng sapat na income ang law firm ni Matt dahil sa pagtanggap nila ng mga kliyente na katulad ni White Tiger, at yun ang dahilan kung bakit hindi inaprubahan ng New York Mutual Bank ang loan nila. Kalaunan paglabas ni Matt ng bangko ay biglang pinasugod roon ni Luca ang grupo ng mga bank robbers ni Devlin upang mabayaran nila ang utang nilang 1.8 million kay Mayor Fisk. Nagmadaling tinipo naman ni Devlin ang lahat ng kliyente at empleyado ng bangko sa gitna ng lobby pati na si Yusuf upang gawin silang hostage. Nang sinabi ni Matt kay Kirsten na na-reject ang loan nila ay biglang narinig niya ang nangyayaring krimen sa bangko at agad na sinabihan niya ang babae na tumawag ng mga pulis. Naisipan ni Matt na bumalik sa bangko at ginamit ang pagkabulag niya upang magpanggap na hindi alam ang nangyayari roon at upang gawin din siyang hostage ng mga magnanakaw. Ilang saglit ay mabilis na rumesponde sa labas ng bangko ang mga kapulisan ng NYPD pati na ang mga SWAT agents ng syudad. Nang nalaman ni Devlin na wala roon ang bank manager ay sinabihan niya si Yusuf na buksan ang vault ng bangko at agad na sumang-ayon ito sa kanya. Pero si Matt ay napansin na nagsinungaling si Yusuf na mabubuksan nito ang vault nang dahil sa labis na kaba at sinabihan niya ang lalaki na kapag dinala na siya sa baba ay gumawa siya ng paraan na madelay ang pagbukas ng vault. Maya-maya si Detective Kim ay nakipagnegosasyon kay Devlin patungkol sa sitwasyon sa bangko at sinabihan si Kim ng leader na magpadala roon ng 3 armored van sa loob ng 30 minuto kapalit ng buhay ng mga hostage nila. Pero ang detective ay ni-request kay Devlin na pakawalan ang 2 sa mga hostage niya bilang senyales na tapat siya sa kanilang kasunduan. Kalaunan ay sinunod nga ni Devlin si Kim at pinakawalan niya ang 2 sa hostage nila at inatasan niya ang isang kasamahan niya na ipabukas na kay Yusuf ang vault ng bangko. Si Matt naman ay nag-request na gumamit ng palikuran at sinamahan siya ng isa pang bank robber. Samantala si Yusuf ay kinuwento sa magnanakaw ang history ng bangko upang madelay ang pagbukas ng vault at kalaunan ay mabilis na inatake ni Matt ang bank robber na sumama sa kanya. Hindi nagtagal ay magaling na napabagsak ni Matt ang kalaban at kinuha niya ang pulang maskara nito. Ang isang bank robber naman ay napansin na hindi alam ni Yusuf ang code ng vault at plano na nitong tapusin ang lalaki, pero mabilis na pinatumba ni Matt ang magnanakaw. Pagkatapos ay naisipan ng bida na buksan ang vault at ibigay sa mga bank robber ang nilalaman nito upang palayain nila ang mga hostage. Sa kasalukuyan na iyon ay nasabi ni Detective Kim kay Devlin na matatagalan na makarating ang mga armored van sa lugar dahil sa nagaganap na St. Patrick's Day sa syudad. Nasabi naman ng leader na kapag napatawa siya ni Kim sa joke niya ay bibigyan pa niya sila ng 10 minuto at kalaunan ay napatawa nga ng detective si Devlin sa joke niya. Samantala dahil sa napakalakas na pandinig ni Matt ay nagtagumpay siyang mabuksan ang vault ng bangko, ngunit nasabi ni Yusuf na upang mabuksan ang mga deposit box roon ay kailangan niya ng susi ng isa sa mga kliyente nila. Nagkataon naman na isa palang kliyente ng bangko ang magnanakaw roon at nakuha ni Matt ang susi nito.
Nang binuksan nila ang deposit box ng bank robber sa vault ay naglalaman pala ito ng isang diamante na may napakataas na halaga. Subalit si Captain Rodriguez ay napagdesisyonang tapusin na ang pakikipagnegosasyon ni Kim sa mga magnanakaw at kahit pa malaki ang posibilidad na masawi ang mga hostage ay pinaghanda ng kapitan ang mga kapulisan niya sa pagsugod nila sa loob ng bangko. Ilang saglit ay bumalik na sina Matt sa lobby at pinakita niya kina Devlin ang diamanteng pakay ng mga ito sa bangko. Nang hinagis ni Matt ang diamante kay Devlin ay pinasabog na ng pulis ang pinto ng bangko at mabilis na sumugod ang mga ito sa gusali. Magaling na pinatumba ni Matt ang isang bank robber sa tabi ngunit narinig niya si Devlin na binigay ang diamante sa hostage na si Celine na kasabwat pala nila. Pagkatapos ay nagsuot siya ng police uniform upang ligtas na makatakas sa bangko pero si Matt ay nagmadaling sinundan ang lalaki at habang suot niya ang pulang maskara ng isang bank robber ay inatake niya si Devlin sa isang eskinita. Bagaman bahagyang nahirapan na kalabanin ni Matt si Devlin ay kalaunan ay nagtagumpay siyang mapabagsak ang lalaki. Sa kasalukuyan na iyon ay napansin ni Celine na isang candy lang pala ang binigay sa kanya ni Devlin. Sa sunod na araw ay bumalik si Matt sa New York Mutual Bank upang kamustahin si Yusuf at inimbitahan pa siya nito na kumain sa bahay nila sa New Jersey kasama ang pamilya niya. Pero pag alis ni Matt sa bangko ay nakita ni Yusuf ang diamante sa mangkok ng mga candy niya. Kinabukasan ng umaga ay biglang pumunta si Lucas sa opisina ni Mayor Fisk at na-realize niyang napunta ang lalaki roon dahil sa 1.8 million na restitution niya sa kanila nakaraan. Pinaalalahanan ng mayor si Luca na bayaran ng isa pang crime leader na si Victor ngunit nang napansin niyang tila ayaw magbayad ng lalaki ay napagdesisyonan niyang gawing 2.8 million ang restitution. Nasabi ni Luca na hindi na parte ng business nila si Fisk at dapat na hindi na siya makialam sa kanila pero tumanggi sa kanya ang mayor at pinaalis siya sa opisina niya. Samantala si Heather ay naisipang mag-interview ng mga hero vigilante na katulad ni Punisher at Daredevil para sa bagong sinusulat niyang libro. Natanong ng babae kay Matt kung matutulungan ba niya siyang makontak ang mga vigilante na ito pero ang lalaki ay tila hindi sang-ayon sa ideya ng kasintahan. Sa sunod na eksena ay ni-report ni Santini ng Sanitation Department na ang mga nagkalat na graffiti sa buong syudad ay may halong dugo ng mga tao. Agad na pinatawag ni Mayor Fisk sa opisina niya si Commissioner Gallo at kasama si Detective Kim ay ni-report nila ang pagpatay ng graffiti artist na si Muse sa mahigit 60 sibilyan ng syudad. Ngunit bukod sa nakahalong dugo sa mga graffiti ay hinaluan pa ni Muse ng epoxy ang mga artwork niya at dahil rito ay halos imposibleng matanggal ang mga ito. Minungkahi naman ni Gallo na i-anunsyo sa New York ang pagiging mapanganib ni Muse upang iwasan nila ang serial killer. Ngunit nasagot ni Fisk na kapag ginawa nila yon ay magtatago na si Muse. Pero dahil naunahan ng Sanitation Department ang NYPD na malaman ang tungkol sa serial killer ay napagdesisyonan niyang pagpalitin ang mga alituntunin nila. Maya-maya habang nasa law office nila si Matt ay biglang pinuntahan siya roon ni Angela at sinabi ng dalagita sa kanya na bago mapatay ang tiyuhin niya ay nag-iimbestiga ito sa abandonadong subway station ng syudad dahil sa biglang pagkawala ng ilang mga tao sa lugar. Pagkatapos ay nakiusap si Angela kay Matt na ipagpatuloy ang pag-iimbestiga ni Hector sa istasyon ngunit nasagot niyang hayaan na lang nila ang mga kapulisan na ayusin ito. Mabigat naman ang kalooban ng dalagita na umalis sa opisina nila. Pagsapit ng gabi ay habang pinag-aaralan ni Matt ang abandonadong subway station sa laptop niya ay binalita sa kanya ni Cherry ang tungkol sa pagpatay sa mahigit na 60 sibilyan ng serial killer na si Muse. Pagkatapos ay pinayuhan ni Cherry si Matt na huwag nang isangkot ang sarili sa krimen at hayaan na lang ito sa mga pulis. Samantala si Muse ay mabilis na dumukot ng dalawang babae sa isang tabi habang si Mayor Fisk ay nagdaos ng fundraising event at nakiusap siya sa mga mayayamang mamamayan ng New York na bigyan siya ng pinansyal na suporta para sa mga proyekto niya sa syudad. Subalit tumanggi ang mga ito sa kanya at nasabing sila ang magdedesisyon kung anong gagawin at hindi gagawin ni Fisk sa New York. Maya-maya ay ni-report ni na Blake kay Fisk na may nabiktima na namang 2 sibilyan si Muse bilang pang-aasar at pang-iinsulto nito sa mga kapulisan. Kinabukasan ay prinisinta ni Mayor Fisk kay Commissioner Gallo ang nabuo niyang anti-vigilante task force na kinabibilangan ng mga kapulisan na may di magandang record sa NYPD. Pagkatapos ay personal na bumisita si Mayor Fisk sa presinto upang harapin sina Officer Powell at ang buong task force niya. Hinikayat ng mayor ang grupo na gawing ligtas muli ang New York mula kay Muse at sa iba pang mga nakamaskarang kriminal na nagdudulot ng matinding panganib sa syudad. Pagsapit ng gabi ay bumalik uli si Kingpin sa underground warehouse niya at binuksan ang selda ni Adam upang maghagis rito ng palakol at upang bigyan ng lalaki ng tsansa na labanan siya. Pero nang inatake nga si Fisk ng palakol ni Adam ay walang kahirap-hirap na napatalsik niya ang sandata ng lalaki at galit na binugbog ito.
Ngunit dahil sa labis na panghihina ni Adam ay hindi na niya magawang makalaban kay Kingpin at patuloy na sinaktan at binalibag siya ng mayor ng may matinding puot sa kanya. Pero matapos na malabas ni Fisk ang kinikimkim niyang galit kay Adam ay binalik niya ang lalaki sa selda nito. Sa sunod na eksena habang pinag-aaralan pa rin ni Matt ang abandonadong subway station ay nababalisang tinawagan siya ng asawa ni Hector na si Soledad at sinabi nito sa kanya na kanina pa hindi nakakauwi si Angela mula nang pumunta ito sa opisina nila. Napagdesisyon na naman ni Matt na iligtas si Angela bilang si Daredevil at habang suot ang suit niya ay nagmadali siyang pumunta sa abandonadong subway station. Samantala si Angela ay matapang na nag-imbestiga ng mag-isa sa subway station subalit mabilis na nadukot siya ni Muse at agad na dinala ng serial killer sa sekretong hideout nito sa kaloob-looban ng istasyon. Paghiga ni Muse kay Angela ay sinimulan niyang kuhaan ng dugo ang dalagita at kalaunan pagpunta niya sa kalapit na riles ay biglang inatake siya ni Daredevil. Nagkaroon silang dalawa ng napakainit na bakbakan at kahit pa binuhos ng serial killer ang buong galing niya ay nagagawa siyang mabugbog ng bida. Hindi nagtagal matapos ang mahabang sagupaan nila ay magaling na nasakal ni Daredevil ang kalaban gamit ang espesyal na billy club niya. Nagmadaling ni-resuscitate ni Daredevil si Angela upang ma-revive ang dalagita subalit napansin niyang nakatakas na sa lugar ang serial killer. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.